Okay. So, yun. May 4th, 2024 special episode 3424, 3425, and 3426. Ayun, tignan natin kung ano ba yung mga mensahe niya para sa'yo na hindi mo pa narinig or gusto mo marinig pero hindi niya masabi. Tignan natin dito. Ano ba yung mensahe niya? Una, I wish things could be different. Next. Pangalawa, ay, dalawa na sila. Ito na lang You were the best thing in my life and I wish I could take back my words. So ibig sabihin nito, pinagsisisihan niya, no, kung ano man yung mga ganap na naging dahilan ng paghihiwalay ninyo, na hindi niyo pagkikita, yung mga dahilan na minsan nagpapabigat sa saloobin niya. So, kalimitan naman kasi, 'di ba? Sa isang relationship, mapapamilya, karelasyon mo, katrabaho, sa kumpanya, sa komunidad, hindi mo malalaman yung value nung taong yon kung hindi siya mawalay sa'yo. Katulad na lang ng una, mga anak, no? Mga anak na napakaganda ng sitwasyon sa buhay. Hindi naman lahat ng anak mayaman Hindi naman lahat is galing sa magandang or marangyang buhay. May mga anak na hindi naman sila mahirap kasi yung magulang nila masipag. So, kahit papaano, nabibigyan sila ng extra na mga gamit, napapag-aral, napapakain, nabibihisan, at nabibigyan sila ng extra attention. Meron namang mga anak na galing talaga sa mayayaman, no? Pero kulang sila sa oras ng magulang nila dahil busy yung magulang sa negosyo, yung iba overseas, yung iba naman yung magulang separated, pero responsible yung parents. Maraming anak na lumaki na separated ang magulang pero maganda pa rin ang kinahinatnan. Ito yung mga bagay na kung ikaw yung tipo ng anak na rebelde, no? Ikaw yung tipo ng anak na abusado, isang anak na hindi mo tinitignan yung other perspective ng buhay ng magulang mo. Pag nawala ang magulang mo, no? Andyan na sa harap mo, nasa kabaong na. Tsaka mo sasabihin, sana, no? Iba yung nangyari. Kung kaya ko lang, ibalik ang panahon, pagkakataon, ipaparamdam ko sa iyo gaano kita kamahal. Sasabihin ko sa iyo kung paano kita pinasasalamatan, ganito, ganyan. Ganyan lagi yung senaryo kapag member ng family yung nawawala. Di ba? Kung isa namang trabaho na inabuso mo yung kabaitan ng amo mo at humantong sa termination, dun mo mararamdaman, hindi ka makakahanap ng isang kumpanya na may ganong incentives, may ganong sahod, may ganong pagmamahal sa tauhan niya. Dahil hindi lahat ng amo is mabait. Hindi lahat ng amo mapagbigay. Yung iba minamalas, lalo na sa overseas. Yung iba naman maswerte. Ngayon, sa isang iglap na wala yun, nawalan ka ng trabaho, nakahanap ka mga ng bago, pero hindi ka tulad ng dati. 'Di ba? So, kung babalikan mo, andun ka na sa punto na matagal na kayo, ito naman sa relasyon, no? Matagal kayong hindi nagkita, matagal kayong hindi nagkausap, at andun ka na sa punto na naaalala mo na lahat. And then you suddenly realize na masyado ka palang mahigpit, no? Masyado kang madaldal, na parang sinasakal mo na siya, na hindi mo na naintindihan na ang bawat pagmumura mo sa kanya ay naging dahilan at batayan niya
para hiwalayan ka, hindi dahil sa hindi kanya mahal, kundi hindi kanya niya kayang tiisin, no? Yung mga pinapakita mong aksyon, yung mga sinasabi mo. Kasi hindi mo masasabi sa isang tao na mahal mo siya kung hindi mo siya nirerespeto. And portion doon sa respeto na yon, dapat alam mo boundaries mo. Kasi bago mo ang tao minahal, ganun na siya. Halimbawa, may bisyo na siya. No, nasa inom, nasa barkada, nasa sigarilyo, diba? So, kung alam mo na ganun na siya dati, tapos pinakasalan mo or nag-live-in kayo or whatever, huwag ka nang magreklamo at huwag ka nang mag-attempt na babaguhin mo siya para sa'yo. Kasi, hindi na ganun yun ang sitwasyon. Dapat tanggapin mo siya buong buo. Kung tinanggap ka niya buong buo, dapat tanggapin mo din siya ng ganun. Pero kung andun naman sa punto na inabuso mo ang kabaitan ng isang tao or karelasyon mo, no? Inabuso mo and then naghiwalay kayo sa buong pag-aakala mo na hahabulin ka niya, maglulupasay siya para balikan mo. Baka nagkakamali ka. Kasi merong mga tao nasasabihin na lang sa sarili nila, siguro mas maganda na yung ganito, kaysa habulin pa kita at gagawin mo ulit sa akin yon para lang akong kumuha ng isa pang bato at ipukpok sa ulo ko. 'Di ba? So kung alin man yung sitwasyon na meron kayo doon, ang pinakamahalaga kasi is respeto. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na alam mong may mahal siyang iba, tapos kaibigan lang yung pagtingin niya sa'yo, kapatid lang pagtingin niya sa'yo, tanggapin mo. Huwag mo nang idaan sa layuma, huwag mo nang idaan sa love spell, huwag mo nang idaan sa panglalamang. Kasi darating ka din sa punto na mauubusan ka din ng pondo para pambayad sa gayuma at sa love spell. Much better you have to accept the reality. Masakit, pero isang beses ka lang masusugatan. Kesa naman paulit-ulit mong gayumahin. Para ka lang nag-take ng painkiller, nawala siya for a series of time, and then babalik na naman. Kapag bumalik, bibili ka na naman uli para naman mawala yung sakit. Hindi ganun. Kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng peace of mind, kung gusto mo talagang magkaroon ng assurance sa sarili mo, dapat totoo. Kasi kung masyado kang nagsisinungaling kahit sa sarili mo, darating yung panahon hindi mo na malalaman at hindi mo na ma-identify kung alin yung totoo sa kasinungalingan. So, much better na tanggapin mo, no? Isahan yung sakit. Kesa naman, paulit-ulit mong ipupukpok sa ulo mo at sasabihin ng ibang tao, masyado ka ng tanga, masyado ka ng martyr. No? Lalo na kung degree holder ka, lalo na kung isa kang successful na negosyante, no? Tapos nagpapakatanga ka sa ganyang sitwasyon. Ngayon, eto na 'yun, 'di ba? Yung taong hiniwalayan ka, yung taong iniwan ka, ang sabi niya, I wish things could be different and you were the best thing in my life. Aminado niya. May mga taong aminado nila na ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay nila. Pero may mga tao naman na nililihim nila sa sarili nila na ikaw talaga yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya kasi ma-pride, ma-ego. May mga narcissistic na tao na ganyan. Pero deep inside, pinagsisisihan niya yung mga binitawan niyang salita dahil alam niya na yun din yung dahilan kung bakit kaya mo na siyang tiisin na hindi makausap, hindi makita. At ito na rin yung nagtulak sa'yo at nag-udyok sa'yo. Natanggapin na lang, no? Kung ano yung nandyan at kung ano yung wala. So sana, no, sa lahat-lahat na nakaka-relate nito at sa gusto nyo pa, please do share and repost the videos, and then please do support my YouTube channel. Lahat po nandun din at maraming salamat po uli sa lahat ng nagpa-love ritual, nagpa-healing ritual, at saka sa comeback, at saka ano pa ba, yun na patanggal ng barang sumpa at kulang. Maraming salamat po.
Kung gusto niyo po mag-book ng full private reading, please leave a message or drop a comment then. Thank you!